as a political observer and as a what do you call this? As a political vlogger, alam niyong lahat, I am not a supporter of Lisa Araneta Marcos. I'm not. I don't support her. I have my personal reasons kung bakit hindi ako fan ni Lisa. And Martin Romualdez. Sabi ni Estong. Correct. Thank you for reminding me. And Martin Romualdez. But again, I have my personal reasons kung bakit. I have my personal reasons. And I don't have to broadcast them. Pero siguro kung ikukumpara natin yung hindi ko pagkagusto kay Attorney Lisa or kay Lisa, I would say na katulad din ng kay Maharlika. I would say that. Ganyan din yung level ng inis ko kay Lisa, kay Attorney. So, by virtue of my choice, bilang respeto sa pinili ko bilang Pangulo, irespeto ko na lang. Pinili ko siya eh. Hindi naman pwedeng, di ba? Hindi naman pwede yung hinalal ko yung presidente at dahil ayoko lang sa pamilya niya, dapat i-bash ko na yung pamilya. No, it's not. And besides, she's not even elected. Why would they comment about her? So, bakit ko inuna yan? Kasi, I don't want any miscommunication. I'm reacting on this based on what I have observed. Kung ano yung napansin ko. Kaya ako pinremis itong live stream na to ng ganyan. Eto ngayon, pag-usapan natin. Lisa Marcos on VP Sara. Bad shot na yan sa akin. May ganun no? May ganun no? Bad shot. First Lady Lisa Araneta Marcos has admitted having ill feelings towards Vice President Sara Duterte after the latter's family made drug accusations against President Ferdinand Marcos Jr. In a teaser video for Tune In Kay Tunying, the First Lady said she was hurt when Duterte attended a rally where the president was called bangag or high on illegal drugs. Panoorin natin yung balita. Mas maganda yung panoorin natin yung balita. Ayan. Game. Diretsahang inamin ni First Lady Lisa Araneta Marcos na hindi maayos ang relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. May hindi raw kasi nagustuhan si First Lady Lisa sa ginawa ni VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Bad shot din sa akin. Yan ang pasilip na sagot ni First Lady Lisa Araneta Marcos tungkol sa ugnayan nila ngayon ni Vice President Sara Duterte. Sinabi yan ni Liza sa teaser ng panayam sa kanya ni Anthony Taberna sa Tune In Kay Tunying. Ayon pa kay First Lady, naging mabait siya kay VP Sara, pero meron daw siyang hindi matanggap. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, natawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Sorry na agad. Pero alam niyo mga Ochero, to be compared kay Lenny Robredo and be worse than Lenny Robredo, that's a huge insult. Pangit na nga yung kinumpara kay Lenny Robredo. Pangit na yun. Kinumpara kay Lenny Robredo. Pero, yung sabihin, mas okay pa nga yung ginawa ni Lenny Robredo kaysa sa'yo eh. Imagine, sa sobrang sama mong vice-presidente, mas masama ka pa kay Lenny Robredo. Pangit. Ang pangit. Anyway, tuloy natin. Ang tinutukoy ni First Lady Liza ay ang prayer rally sa Davao City noong January 28 kung saan dumalo sina VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Doon, binanata ni Digong si Pangulong Bongbong Marcos at narinig yan ng Vice Presidente. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Okay. May drug addict tayo na presidente. Pwede rin masabing may manyak tayong presidente. Nung panahon ni Digong. Anyway, tuloy natin to. Hindi malinaw kung tumawa nga ba si VP Sara sa mga banat ng kanyang ama. Matapos ang prayer rally na yan, nagkita kinabukasan sina VP Sara at First Lady sa departure ceremony ng Vietnam trip ng mag-asawang Marcos. Kapansin-pansin doon ang pagtamlay ng pakikitungo ni Liza sa bise. Hindi sila nakitang nagbatian kahit magkatabi sila sa upuan. Sa isa pang video, bineso ng First Lady si Executive Secretary Lucas Bersamin at nilagpasan lang si VP Sara na kausap noon ng Pangulo. Noong February 2 naman, sa isang event, ilang beses tinanong ng media si Liza kung kumusta ang samahan nila ng bise, pero hindi siya umimik. Ma'am, sorry. Just a quick reaction. Nagkausap na po ba kayo ni VP Sara? Ma'am, ano lang po, short reaction lang, ma'am. This is really awkward. Alam niyo mga kochero, at least, eto lang and this is an honest reaction and I don't care kung magalit sa akin yung mga fans ni Liza. At the very least, say something. Kasi you're the First Lady and you represent the President. Kaya nga siya nandyan sa event na yan to represent the President. Tapos, diba? At least, she could have been more graceful doon sa pag-atake niya doon sa issue. She could have been more graceful. And you have to admit it. You think si Madam Imelda would act like that? She won't. Sasagutin niya yan, rekta. She could have said something kasi she's representing the president eh. Bilang First Lady, kaakibat na rin doon kasi yung responsibilidad na nire-representa mo yung presidente. She could have handled this better. Yan na makukuha nyo pag nanood kayo sa akin. No holds barred to, guys. She could have handled this better. Anyway, tuloy natin. Pa siya. Ilang araw matapos niyan, si Vice President Sara naman ang tinanong at ang sagot niya lang. Listen at your own risk. I have no comment on that at the moment. Ito, expected na to. Sa kabila niya, talaga sinabi noon ng bise na wala namang problema sa samahan nila ni Pangulong Marcos. Pero nagpatuloy ang mga patutsyada ni dating Pangulong Duterte na binweltahan naman ni PBBM tungkol sa umano'y secret o gentleman's agreement sa China. Noong Lunes lang, natanong si Pangulong Marcos kung kumusta ang relasyon nila ni Vice President Sara. Ang sagot niya, it's complicated. Complicated naman talaga. Okay. Complicated naman talaga. It's complicated. Wala namang pahayag pa ang bise sa mga bagong sinabi ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sinabi ba dito yung parang pinutol yata yung part na pupunta ka sa rally tapos, sinabi ba? Wait. Parang pinutol yung News 5 ba? Husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba? You're going to laugh. Tama ba yan? Even Lenny never did that. Ayun. Anyway, regardless of whether I like Liza or not, it's out of the question. I don't like her. And paulit-ulitin ko yan. Uulit-ulitin ko yan. I don't like her. And I don't care kung mapikon kayo. I don't care. I don't like her. I don't have to like her. She's not an elected official, so I don't have to talk about her. Pero, eto ngayon. I think she has the right to defend her husband. Kahit naman sino. Misis ko nga pag may mga basher ako, siya pa yung unang nagagalit eh. Pag may mga vloggers na na gumagawa ng mga chismis tungkol sa akin, siya pa yung unang nagagalit. Siya pa yung unang nasa-stress sa akin. Ako, wala na. Sanay na ako sa ganyan. Ang nakakatawa lang sa akin, ito. Yung reaction ng kabila. Kasi, parang parang ang dating sa akin, nung reaction ng kabila,
nagtatanggol lang sila dahil tinira si Sara. Di ba? I mean, pag ba yung asawa nyo, halimbawa kayo, yung pag ba yung asawa nyo, pinagsalitaan in public, tayo nga lang nahampas lupa eh. Pag yung mga mahal natin sa buhay, pinagsasalitaan in public, nagagalit tayo eh. Nung panahon na nag-aaway kami ni Sas online, dinamay niya yung misis ko. Anong ginawa ko? Ikaw nga, patanggal ka ng balls eh. Bakit? Dinamay niya yung asawa ko eh. So, in that regard, dyan sa lagay na yan, naiintindihan ko si Lisa dun sa lagay na yun. Kasi mga kotsero, kung ikaw, wala kang gagawin, asawa mo, kung ano-ano sinasabi nung kabilang partido tungkol sa asawa mo, wala kang gagawin, magtataka ako sa'yo. And I bet, si Sara, pag ininsulto yung kanyang asawa, si Carpio, si Man Scarpio, attorney Man Scarpio, I'm sure she will react the same way. Kahit kay Lisa, naiintindihan ko siya. Kung saan siya nanggagaling. Wala problema doon. Ang hindi ko maintindihan, mga kotsero, etong mga kabila. For example, to. Si Malutikia, si Maltik. Si Maltik. Nasabi ni Maltik. The release of such a teaser coming from an unelected wife of a president is a declaration of war by the Marcoses, sabi niya. That it was allowed and framed as such is horrible. 2025 will be a defining moment. Yan ang sinabi ni Maltik. Wait lang. Ngayon niyo lang ba naisip yan? This is a real question coming from a hampas lupa na hindi naman edukado daw, sabi nila. Na wala naman daw alam, na bobo-bobo, etc. etc. This is a real question. Ngayon niyo lang na-realize na may declaration of war? Anong tawag niyo dyan? Hindi ba declaration of war yan? January pa yan so gusto niyo pala ng away What the F are you thinking? What? Hindi ko naiintindihan. Nagsalita tong matanda. Tinawag na bangag tsaka adik yung kaalyado ng anak niya. Tapos ngayon sasabihin nyo, is this a declaration of war by the Marcos? What the hell do you expect? Ano expect nyo? Natural, asawa yan, magsasalita yan. Public figure din siya. Magsasalita yan. Buti nga siya yung nagsalita eh. Buti nga si Lisa yung nagsalita. Pag si PBBM ang nagsalita dyan, malamang sasabihin niya, ano ba naman yan? Kalalaking tao pumapatol sa babae. Tapos ngayon, magpapabiktim kayo. Declaration of war? Declaration of war. Tagal-tagal nyo nang bumibira, 1 quarter na kayo bumibira, hindi pa kayo tumitigil, tapos ngayon lang na-realize na pwede pala kayong balikan. Ano kayo? Parang yan eh. Yung mga, di ba may mga babae na may mga babae na sinasabi, suntukin mo ko. Yun ang bubuyo. Pag may away, may away magjowa, sasabihin ng babae, suntukin mo ko. Sige, suntukin mo ko. Kukulitin. May nakita akong video nito eh. Recently lang. Sinisipa yung asawa niya. Asawa niya lalaki. Sinisipa ng babae. Binabatok-batukan, sinusuntok. Hawak-hawak yung bata. Sinisipa-sipa, sinusuntok, etc. etc. Sige, lumabang ka. Suntukin mo ko. Putik. Nung tinulak, biglang sinabi, sinasaktan mo ako! Anak ka ng tipaklong. Loko pala eh. Ba't ka nang buyo? O tapos ngayon, ang tagal niyong iniinsulto yung tao, ang tagal niyong binabatikos yung asawa niya, tapos ngayon, biglang nung pinatulan kayo, ay, declaration of war! Ano kayo ng tipaklong? Ano kayo ng tipaklong? Talaga? Si Rodrigo Duterte nga anong ginawa kay Lenny?
Oh, binalahura niya si Lenny ng 6 na taon, kalalaking tao. Nag-react ba kayo dun? Hindi. Wala kayong ginawa. Ganun kayo ka-ipokrito. Kinumbinsin nyo pa kami na tama yung ginagawa ni Digong kay Lenny. So, ang tagal-tagal binibira. Tapos ngayon, nung binalikan kayo, pa-victim kayo bigla. Pa-victim kayo bigla. Si Sara, may appearance doon. Hindi lang doon sa sa rally, meron pa siya sa SMNI. Itong nakaraan. Anong sinasabi dyan sa SMNI na yan? Anong sinasabi dyan? Marcos, adik. Marcos, bangag. Marcos, nandaya sa Smartmatic. Oh, tapos may appearance ka, gagawa ka ng appearance dyan. Tapos sasabihin mo, sinusuportahan mo si Kibuloy? What the hell? Hindi mo man lang to, masabihan? Resign if you can't make love of country a priority. Wala pa dyan, mga kotsero, yung mga pinagsasabi niya recently, ha? Wala pa dyan yung mga pinagsasabi niya recently. Second year college ka lang, anong alam mo? Kung naging totoo lang kasi si Sara, sa alliance sila ni PBBM, walang ganito. Ano ba naman yung magsalita siya sa tatay niya? Tay, ano bang pinagsasabi mo? DepEd secretary ako, tsaka VP ako niyan. Tsaka nag-unit team kami. Hindi mo na ganun yung tatay mo? Baste, ano ba naman pinagsasabi mo sa presidente? Kasama ako sa gabinete niyan. Vice-presidente ako. Kasama ako sa unit team. Hindi niyo ba ako naiisip? Sabi ko, VP Sara, ano ba naman yan? Patay-tahimik ka dyan. Anong sinagot mo dun sa nung nagpuputo ka ng butchi ng mga tao dahil sa sinabi ni Baste? Anong sinabi mo? Hindi, brotherly love lang yan. VP, wala ka man lang statement. I do not agree with the opinions of my family. Walang ganon. Kapag gumanon ka, edi medyo mas may mercy pa ang mga tao sa'yo. Kaso wala kang ganon eh. Tapos, eto pa. Nung pumutok yung pulburon issue, anong pinagagawa dito sa pulburon? Ano sinabi? Binigay nun sa bata? Ano sinabi sa bata? Masarap yung pulburon, nakaka-addict. Oh, meron pang ganito. Naalala niyo ba to? Cry baby daw, cry baby. Cry baby. Ganyan. Tapos no comment, no? Walang salita eh. Swerte nga ni swerte nga ni Sara, pinagtatanggol pa siya ni PBBM. Swerte pa talaga ni Sara, pinagtatanggol pa siya ni PBBM. Imagine yung tungkol dun sa statement, tungkol sa no comment niya dyan sa West Philippine Sea. Pinagtanggol pa siya ni PBBM. Akalain niyo yun? Buti na lang, mabait si PBBM. Kasi kung ako yun, wala na. Hayaan ko na siya. Malaglag ka dyan. Bahala ka sa buhay mo. Tapos ang ginagawa ng pamilya mo sa amin, hindi na. Bakit pa? Tapos nung tawaging bangag, tapos nung tawaging addict, tapos nung tawagin na kung ano-ano, hindi na-graduate ng college, etc. Tapos, di ba, pagtatanggol pa kita. Bakit? For what? Swerte lang talaga siya, mabait si PBBM. Oh, nung tinanong tungkol sa papapasukin mo bang ICC, anong sinabi ni PBBM? Wala, hindi. There's no jurisdiction. Ano ba naman yung gawin din ni Sara yun, di ba? Kesa mag no comment siya. Total naman, hindi tungkol to sa West Philippine Sea. Tungkol to sa nila, relasyon nila bilang presidente at vice-presidente. At total, hinanal sila together as unit team. Ano ba naman maglabas ka ng statement, di ba? Don't get us wrong. Don't get the situation wrong. Hindi namin binoto si Sara dahil gusto namin siya.
Binoto namin si Sara dahil uniteam sila. Baka nakakamali kayo. 20% lang kayo ngayon. Baka nakakalimutan nyo, wala pa kayong 20% noong 2022. Yung mga DDS na to. Wala pa kayong 20% noong 2022. In fact, ang yung mga die-hard Duterte supporters noon, sila lang yung mga willing bumoto kay Bongo. 2% lang kayo, 2 to 4%. Dati, ang 20%, sila Lenny. Kayo, 2 to 4%. Ngayon, baliktad na. Yung 20%, mga digong Duterte supporters. Tapos yung 3 to 4%, sila Lenny na. Hindi nanalo si PBBM dahil sa DDS. Dahil 2% lang kayo. Ang nagpanalo kay PBBM, yung neutral. Yung mga majority ng neutral. Wala kayong contribution dun. Hati-hati pa nga kayo eh. Mas malala daw si VP Sara kay Lenny. Mali spelling mo ng Lenny, attorney. Nyek! She's never said anything negative about PBBM kahit ano pa ang nasa loobin niya. Hello! Yun nga ang problema, hindi siya nagsasalita eh. West Philippine Sea, no comment. Support kay PBBM, no comment. Yun nga ang problema kay kay Sara. Hindi siya nagko-comment. Wala siyang salita. Playing safe eh. She's playing safe. Bakit siya nagpe-play safe? Well, because, again, 2028. Wala na ibang dahilan eh. Lumabas na yan sa research ng Okta, di ba? Sabi ng Okta. One of the probable reasons is that ayaw niyang sirain yung kanyang chances sa 2028. Kasi kapag maaga kang bumira, usually, bumababa ang iyong trust and approval ratings. Hindi yan. This is not a question of whether si VP Sara ay nagbigay o hindi. No. Kahit hindi siya magbigay, matatalo siya. Kahit hindi nagbigay si Sara, matatalo siya. The numbers already tell it eh. Si Mocha nga, hindi nyo na ipanalo eh. Mocha Uson ha. Mga kotsero, ilan lang ang kailangan ni Mocha Uson? 300,000 na boto. Yun lang ang kailangan niya para magkaroon ng posisyon dyan sa Kongreso. Na ipanalo ba ng mga DDS? Hindi. Hindi. Truth hurts. Prove them wrong. Sino? Sinong prove them wrong? Time for follicle drug test. Suggest both of you undergo the test. Ayun, mag-drug test na raw silang dalawa, sabi ni Harry Roque. Adi magpakita muna kayo ebidensya na kailangan nila mag-drug test. Tagal-tagal nyo nang kiniklaim. Meron na kayong pinakitang PIDEA forms. Oh, meron pang letter galing PIDEA. Kinagat ba ng tao? Hindi. Bakit? Peke eh. The forms defy common sense. It defies logic. Kayo dyan sa kabilang kubol. Kung kumbinsido talaga kayo na nagda-drug si PBBM at yung PIDEA files nyo ay lehitimo at pwedeng pumasa sa scrutiny ng ethics committee, di ba ethics committee, ng Committee on Justice ng lower house, i-file nyo na yung impeachment. So hindi Hindi kayo nagfa-file sa lower house ng impeachment. Bakit? Baka hindi pumasa sa form and substance. You're not acting on that certainty. Sure kayo eh. Diba? A1 source, sabi ni Malutikia. A1 source, sabi ni Harry Roque. Sure kayo dyan. O ba't hindi nyo madala sa Committee on Justice? File na kayo ng impeachment. Sure pala kayo eh. Ito gusto ko itong mga bobong comments na ito eh. Ito. Gusto ko yung mga bobong comments na ito ni Oskoy TV. Yan, tulad yan. Ito. Sige, I'll follow your logic. Diba? Nung panahon ni Duterte, sinong may control sa lower house? Oskoy, sagutin mo yan. Sino may control sa lower house? Si Velasco. Aliado ni Duterte, di ba? Best friend ni Sara yan. Sa mga best friend ni Sara. Yan si Velasco. Nag-file ng impeachment complaint si Attorney Larry Gadon laban kay who?
Justice Leonen. Bakit? Kasi hindi inaktuhan yung kanyang yung pet complaint, election complaint na i-file ng Office of the Solicitor General. Kaya nag-file ng impeachment. Ano nangyari? Na-impeach ba si Leonen? Na-impeach ba si Leonen? Akala ko ba, kung sino ang may control sa lower house, siya yung nasusunod. Ganun kayo katanga. Yung mga Duterte supporters, ganyan kayo katanga. Akala ko ba yung logic niyo yung tama? I just followed your logic. Kung sino ang may control sa lower house, siya ang nasusunod. Si Duterte ang may control sa lower house nung siya yung presidente. Pinatanggal pa nga niya si Alvarez, di ba? Kasama ni Sara. Well, si Sara ang nagpatanggal. Hindi lang umakto si Digong. Tataka nga ako, magkakampi sila ngayon, si Digong tsaka si Alvarez. Kontrolado niya yung lower house. Napatanggal niya si Cayetano. Napababa niya si Cayetano. Nailagay niya si Velasco. Kontrolado niya yung lower house. Ba't hindi niya mapa-impeach si Leonen? We knew all along that Lam, Lisa Araneta Marcos yan, and ex-ES Ochoa were chummies and law partners for a very long time. Pero Lenny is Lam's new BFF? Has she forgotten the awful things that woman said about her husband? Hello again! Nagpapapansin daw si Harry Roque. Nagpapapansin si Harry Roque. Sa palagay nyo ba? Magkaibigan si Lisa tsaka si Lenny? O chumichismis lang kayo? Umiintriga lang kayo? Malamang sa malamang, umiintriga lang kayo. Nakita niyo ba magkasama si Lam tsaka si Lenny? Ever? Si Lisa tsaka si Lenny? Nakita niyo ba sila magkasama ever? So ngayon, ang sinasagot nyo sa sinabi ni Lisa Araneta Marcos ay chismis ulit? Ito lang, tip. Kung may nanonood sa ating nakamonitor para kay BP Sara. Tip lang. The longer you stretch this out, mas lalo kang nagmumukhang traidor. Bitaw na. Obvious naman eh. Sana man lang. Sana lumabas na lang siya. Para may kahit papaano, para kahit papaano, mga kotsero, meron pa rin konting kredibilidad na matitira sa kanya. Mga kotsero, ako, binoto ko si Sara kasi akala ko hindi siya magkakaganyan eh. Ang ending, budol pa rin pala. Baka ang dating sa kanila nung pagpupush ng Chacha, tawag dito, hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Sara para, tawag dito, para maging presidente sa 2028. Kaya, birahin na lang ngayon para makaupo na, para makontrol na natin moving forward. Ang problema, hindi kayo sinasakyan ng taong bayan eh. Yun ang problema dyan. So ayun mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you. See you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?